Hello mga ka-antrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Sa mga bago pa lang po sa channel na ito, welcome po kayo. At kung magugustuhan nyo po ang mga pinag-uusapan natin, ang mga topic natin dito, pakiclick na lang po ang subscribe button at pakiclick na rin po yung notification bell sa tabi para ma-notify kayo pag may mga bago po ako ina-upload na video. So ngayon naman, shout out po muna kay Sir Ramsey UK. Ayan, madam, kung ang labor ay sa mekaniko na, wala na siyang party sa mga magiging sales nyo. Salamat po sa tugon. And then the other one, same Sir Ramsey, ma'am, newbie sa channel nyo, ask ko lang po kung wala kayong share sa labor na mekaniko, wala na siya makukuha sa mga sales ng piyesa. Salamat po. Okay, dalawang pag-uusapan nating dito sa pinupuntuhan ni ma'am. Kung wala na bang share sa labor. Okay. Mga ka-antrep, in my opinion and in my personal experience, iba-iba po kasi yung mga kilala ko rin, iba-iba ang setup pagdating sa usapang mekaniko at shop. Pero hindi ako talaga pabor doon sa usapin na ito yung lilinawan ko na may parte ang mga mekaniko sa sale, sa shop, aside from the labor. Hindi po ako favor. In the first place, hindi po sila kasama nating namumuhunan dyan at may kita po sila sa labor. Pero depende pa rin po yun sa inyo kung yun ang ino-offer nyo. But eventually kasi, kapag kalakasan na po kasi ng gawaan sa shop, malaki na po yung kinikita ng mga mekaniko. Mani na lang sa kanila 1,000 isang araw. Lagpas pa. And then, hindi na rin sila kumbaga hindi na rin naman sila makatulong dito sa pagbebenta kasi magiging busy na sa shop. Kung yung ibig nyo sabihin kung siya na rin ba ang inyong salesman or tindero plus the mekaniko. Kung ganun po yung setup nyo, depende po yun sa inyo. Pero i-assume ko po na yung mekaniko ninyo, siya na rin yung inyong tindero. Okay, sa case po namin, doon po namin sa isang branch, yung bantay ko po doon, yung tindero ko po, siya kasi lahat. Siya ang nagbabantay, although hindi naman talaga siya kumbaga ekspertong mekaniko, ang kanya pong nagagawa ay yung mga basic lang maintenance like chain set, align, sawali, seat cover, mga headlights lang, yung pagkabit lang ng mga bombilya, linis ng karburador, palit ng mga gulong, interior. So, binibigay ko po sa kanya as pabor dahil siya po ay 10 years na po sa amin at siya talaga ay kumbaga na pagkakatiwalaan ko na namin sa shop. Na sa pagsimula po ng shop na yun ay siya na aming katuwang. Pabor po yun sa kanya. Kasi hindi naman po ganun kalaki ang sweldo. Below minimum po kami dito sa amin kasi hindi naman kami kalakihan talaga. So, pabor ko po sa kanya na yung mga gawa niya po ay sa kanya na yung labor. Pero pabor na lang po yun nung tumagal na po siya. Pag nag-uumpisa pa po, hindi. Okay, ang setup ng mga mekaniko, mayroong mga shop na nagbibigay ng 30-70. 70% sa mekaniko, 30% sa shop owner. Mayroon ding 60-40. 60% sa mekaniko, 40% sa shop owner. Meron ding 20-80. 80% sa mekaniko, 20% sa shop, which is doon kami belong sa 20-80 or 80-20. Pero yung tanong mo po, kung ang labor ng mekaniko ay kanya na lahat, ibang usapin po yan. Marami pong saklaw niyan. Pero ang tanong mo dito kung wala kayong share sa labor, ayun, parang parang kanya na lahat ng labor. Okay, bigyan po kita ng punto dyan sa wala kang parte sa shop, sa labor ng mga mekaniko. Okay, doon sa isang branch po namin, ng unang mekaniko po namin is ganun po yung setup. Provided na dapat sa kanya lahat ng tools, dapat may sarili siyang kontador ng kuryente, sa kanya ang compressor, lahat po sa kanya, kaya wala ka pong parte sa labor. Pero kung sayo po ang mga tools, sayo ang kuryente, sayo lahat ng kagamitan, lugi ka po, masyado ka pong talo kung wala ka pong parte sa
kita ng mekaniko. Bakit? Madam, ang kuryente po, nagbabayad ta ng kuryente. Ang shop po, hindi man ngayon kung bago ka pa, eventually, i-require ka po ng munisipyo ng city ng sariling permit ng shop mismo. Let's say, for example, itong store namin, syempre may shop, may pagawaan. Itong store, iba ang permit nito kaysa shop, iba din ang permit. So, babayad ka doon sa fire, sa kung anong permit na binabayaran nito, ganun din doon. So, magbabayad tayo ng taxes doon. Plus, the mga tools po, mag-upgrade ka niyan eventually. Pag una, bigyan po kita ng idea. Kung kaka-open mo pa lang, mahina pa, maliit pa, pabor. Pwede mo pong ibigay as favor, as pabor. Pero kailangan linawin mo po yan sa iyong mekaniko na pabor lang yan habang nag-uumpisa pa lang. Na binibigyan mo siya ng let's say 6 months na favor or to 1 year na sa panahong yan ay mahina pa, para kumbaga para ganahan din siya magtrabaho na makaabot siya ng minimum at least or kumita man lang siya na hindi mo muna siya babawasan ng labor. Kagaya rin dito sa amin. Sa shop dito, nung kakastart ko pa lang, nung may mekanikong nag-apply, yun na yung piniliwanag ko sa kanya. Na magbibigyan kita ng 6 months. 3 months actually yung sinabi ko sa 3 months. Na habang mahina pa, kung ano yung mga trabaho mo, o ano mga gawa mo, ay hindi mo na ako manghihingi ng parte ng shop 3 months. Umabot yun ng 6 months kahit lumakas na siya. After 3 months, kinausap ko siya, I'm going to give you another favor up to 6 months para mas makaipon-ipon ka. Yun ka, nakapag-ipon siya kaagad, nakapagawa siya ng sarili ng bahay, nakahiwalay sila na doon sa parents siya. Dahil yun doon sa favor na binigay ko. Pero malinaw yun. At saka, pabor lang yon, hindi talaga ganun yung setup. After that 6 months, ayun na, nag 20-80 na kami, 80% sa kanya, 20% sa shop. Kasi eventually po, tataas, lalaki din po ang expenses ng iyong shop. Dadami ang iyong pangangailangan. Kung nung dati ang mga kailangan mong tools ay iyan lang, mga basic tools lang, eventually, katagalan, habang lumalaki ang shop mo, dumadami ang customers mo, mangangailangan ka, kailangan mo mag-provide ng medyo mas marami pang mga tools. And then, balikan ulit natin doon sa mga setup. May mekaniko na nag-apply dito sa akin at humiling na mayroon na silang 20%, diba, sa amin, 80% sila sa labor, at hiniling niya, kung hindi naman niya hiniling, tinanong niya ng padulas na, sana mayroon silang ano ba tawag dito, porsyento sa sale sa shop. What? Hindi ako pumayag. Bakit po? Bakit naman tayo magbibigay ng porsyento sa kanila sa benta natin sa shop? Hindi naman natin sila business partner. Hindi naman sila kasama nating namuhunan. 'Di ba? Maliban na lang kung kagaya nung sasabihin ko sa inyo, ibabalik ko lang, intindihin po nating mabuti. Maliban na lang kung siya ay iyong swelduhan. Swelduhan mo siya, empleyado mo siya sa shop, tindero, salesman, salesboy. At the same time, marunong siyang gumawa kasi kaya siya na rin ang gagawa. Kaya bibigyan mo siya ng porsyento sa shop. Mayroon din siyang sweldo. Sweldo po, hindi porsyento sa benta. Kasi kung porsyento sa benta, dapat wala siyang sweldo. Porsyento lang talaga, 'di ba? And then, kung talagang halimbawang kung halimbawa naman na malakas na kasi yung inyong shop, hindi mo na yan siya pwedeng asahan dito sa pagbebenta. So, kumuha ka na lang talaga ng sales boy, salesman, staff, assistant na makakasama mo sa pagbebenta para yung trabaho niya ay focus siya sa pagmimekaniko. Pero, hindi ibig sabihin na may porsyento na sila sa labor. Yes, may porsyento pa sila sa sales. Wala pong ganun. Walang ganun. Talo ka po doon. Talong-talo ka doon. Kasi wala naman silang gagawin dito. Hindi naman sila tutulong sa atin mag-akyat ng mga gulong, mag-display, magtinda. Hindi yun ang trabaho nila. Sa shop ang trabaho nila. Kaya, wag po kayong pumayag na yung mekaniko nyo na ang ganda na nung labanan nyo. Depende po kasi yun. Halimbawa, 50-50 kayo plus porsyento. Kasi kung bibigyan nyo sila ng porsyento sa sales, dapat maliit yung kanilang porsyento sa pagmimekaniko. 'Di ba? Dapat maliit lang yun. Or mamili sila kung porsyento sa sales or sa pagmimekaniko. Pero yung
bibigyan mo ng nasa 70% sa sa ano ba tawag dito, sa labor, tapos may porsyento pa sa shop, sa sales, talo ka po doon. I-raise nyo po yung ganong konsepto, kasi ibang usapan po yun. Sa akin po, hindi po talaga full-time super ang aking mekaniko doon, dahil basic lang po yung kanyang ginagawa. At saka hindi po doon nagagawa ng aking tindero yung talagang gawang mekaniko. Kaya pabor ko po yun sa kanya, kasi matagal na rin naman siya sa amin, tsaka maliit lang yung sweldo niya. Pero depende pa rin po sa inyo, Halimbawa, operan nyo lang sila ng 20% lang sa ano ba tawag dito, sa labor. Tapos bibigyan sila ng 10% or 5% or kahit na magkano sa sales. Depende po yun sa inyo. But if I were you, bigyan nyo na lang sila ng magandang labanan sa pagiging mekaniko, wala na pong porsyento sa sales. Tatalo po kayo doon kapag kalakasan na ng sales, kalakasan na ng pagmimekaniko niya, ganon. So hindi pa natin yan ma-realize sa una, kasi kung mahina pa talaga ay parang break even lang, parang fair lang talaga siya. Pero eventually pagkatagalan, tapos mag-shoulder ka ng lahat, ang dami pong kailang i-consider po dito sa shop. Yung mga tools po, nag-upgrade po tayo niyan. Hindi na lang basta-basta na lang ng mga ganyang, kung dati mga open lang yan, mga open box range lang yan, katagalan dumadami po yung pangangailangan natin. So kung itatanong mo naman po kung kasama ba ang pagkain sa amin, no. Sa 80-20 hindi ko na po sinama ang pagkain. Kung may snacks kami, may snacks din sila, may ganun. Minsan like halimbawa pag may kasama na kami dito sa bahay na may nagluluto, maayos na ang ulam, may ulam, so okay po siya, niyayaya namin, sabay-sabay kami nagle-lunch. Pero yun talagang from the start, talagang kinondisyon ko na sa kanila na hindi ko maipapromise or hindi ko isasama na sa 80-20 is ako pang magsiserve ng pagkain, dahil ayaw ko pong ma-stress. Ayoko pong ma-stress kakaisip po anong ulamin. Alam nyo naman dito, minsan nga nag-aagahan kami, alas 12, alauna, agahan pa lang yun dahil sobrang busy. Tapos dadagdag pa ako ng isipin, di ba, na Diyos ko, mga mekaniko, hindi pa kumakain. Ano kayo paulam ko, ganito. Tapos yung halimbawa, ako okay lang sa akin ang daing tuyo or simpleng gulay, tapos syempre ina-expect nila dahil binawasan sila or kasama yung pagkain, hindi man lang nag-prepare ng masarap na ulam para sa kanila. So nilinaw ko na sa kanila yun na ayoko ma-stress sa pagkain nila. So mas mabuti na sa labas sila kumain, kasi makakapili sila ng masarap na ulam na gusto nila kapag sa karinderya sila kumain. Okay? So mayroon naman na iba na 70-30 kasamang lunch. So, depende po sa inyo. Meron naman 70-30 na hindi kasama, 60-40 na hindi kasama or kasama. Basta sa akin, inano ko na yun, pinaliwanag ko na from the start na ayoko ma-stress pagdating sa pagkain. Kaya tayo nga mismo sa pamilya natin, di ba, hindi na nga natin alam kung anong ulamin, plus may cargo ka pang pakakainin. Kaya nilinaw ko yun sa kanila from the start pa lang. Pero syempre, minsan kung masarap naman ang ulam at may kasama kami dito na present at nakakapagluto ng masarap na ulam din, nagsasabay-sabay kami. Sa merienda naman, di ko anong meron kaming merienda. Pero not all the time talaga required ko na free, or sinabi ko sa kanila na free snack ito. No po, nawaan lang din naman yan. So, summarize natin. Ma'am, pwede ka pong mag-alok or mag-offer ng 60-40, 70-30, 80-20. But for me, the best is 80-20. 80% sa mekaniko, 20% sa atin. The 20% is not malaki. It's not mabigat. It's just pang-ipon lang yun para sa mga tools, para sa kuryente, para sa mga cutting disc, sa mga kung ano-anong ginagamit din nila sa shop. Hindi po yun malaki, napakaliit lang nun sa na parte po, compare naman sa nagagawa natin. Kasi hindi naman natin pwedeng shoulderin na labas sa kita ng shop yung yung mga ginagamit sa shop na mga tools or mga pang-upgrade or whatsoever, kasi tatalo na tayo doon. Dapat kumikita ng sarili yung shop at makakapag-provide ng tools niya or pang-upgrade niya yung kinikita niya. So, yun lang po. Huwag po kayong pumayag doon sa may parte sila sa sales po ng shop kung sila po ay may porsyento na sa
pagmimekaniko. And then kung may magtanong pa or nag-iisip na kung swelduhan ba, depende po sa inyo. Kung papayag ang mekaniko ng swelduhan, kasi sa totoo lang po malaki ang kita ng mekaniko. Per day nila malaki, lalo kung kalakasan, napakalaki ng kinikita nila. Ngayon, kung suswelduhan nyo lang sila din ng, halimbawa, maliit lang, minimum ganon, ano po yun, kumbaga marirealize nila or masisilip nila katagalan na parang lugi sila. At saka pag swelduhan po, pabanjing-banjing, petiks-petiks ang trabaho. Hindi kagaya kapag porsyentuhan kasi na nakabase sa trabaho. So kung masipag ka, maaga kang pumasok, late ka nang umuwi, malaki talagang kikitain mo. Kung swelduhan, masakit sa ulo. Palaging late, petiks-petiks, imbis na matapos na kagad yung chain set, dahil naman okay lang sa kanya kahit ilan na ang magawa niya, tatagalan, babagalan, petiks, ganon, 'di ba? Kaysa pag porsyentuhan, talagang mabilisan ang gawa kasi depende sa gawa yung kikitain nila. Kaya yun lang, thank you so much. Sana ito ay nakapagbigay sa iyo ng konting idea kung ano ba ang iyong dapat gawin sa pagsisimula mo. Bye-bye! Please don't forget to hit the like at subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Paki-share na rin po. Thank you!